Hi guys! Welcome back to my channel. Sorry, si Aiden nandito. For today's video, samahan nyo kami at pupunta kaming SM Mega Mall dun sa Mega Trade para puntahan ng Philippine Book Festival 2025. So, actually, today is the last day doon sa Mega Trade. March 16, Sunday. So, yung time nila is around 10 AM to 8 PM. So, before tayo gumora doon, gusto ko na kayo bigyan ng parang insight. Kaya di kami pupunta because we want to support Miss K, the author of this book. This one is called Guess How Marian Feels. Yes, ito yung kanyang first ever book na ginawa. Tapos, ito actually, na-print to sa New Zealand. Ito ay under Maya Nurtures Publishing. So, ang napakaganda ng book nito, personally, I love it kasi binasa ko to muna. Yes, bago ko i-ano kay Aiden. Dito kasi matututunan ng isang bata yung mga emotions or yung feelings niya. So, syempre sa mga toddlers, diba, hindi pa nila alam how to express themselves, yung mga kanilang emotions. So, maganda din tong Guess How Marian Feels na book para aware sila kung ano yung mga emotions na yon. So, it's all about learning, kaya maganda to. I really recommend to sa mga mommies na may mga toddlers na. Yes, sobrang laking tulong nito. So, if I were you, you should grab a copy also. And by the way, ito pala, diba, yung sinabi ko sa inyong nasa New Zealand na copy. Dito ngayon sa Philippines, si Miss K. So, ito yung kanyang pinopublish here in the Philippines. So, dito kasi sa New Zealand, ayan, hard cover siya. Ayan. And ito, hindi. Ayan. Pero actually, for me ha, mas bet ko ito kaysa dito. Kasi ito nga, mas lightweight siya. Yes, parang pwede mo din siya madala anywhere, anytime, anywhere, ganyan. Ang gusto ko din dito yung print niya, hindi agad nasisira. Kasi actually guys, sorry, papakita ko lang din sa inyo. Si Aiden kasi syempre, mga 1-year-old, ganon. Nabigyan na siya nito ng book. Ito yung gift ni Miss K, kay Aiden. Ayan o, noong September 6, 2023. So, ayan, first birthday ni Aiden. And tingnan nyo ginawa niya guys, kasi binabasahan ko siya ng book and then, ayan, dito, nagandahan ako. Super, kasi hindi siya agad yung nasisira yung paper. And I forgot ano bang tawag sa ganyang paper, pero basta maganda siya. So, this book is a collaboration between Miss K and Miss Y Tick to support kids in developing their social emotional skills which are essential to living healthy and happily. Yes, maganda to guys. Super. Kasi dito talaga malalaman yung mga iba't ibang emotions. Ayan. Ayan. For example, ayan. Angry. Ayan. O, worried. Ayan. Bigyan ko kayo ng example ha. Ayan. Tapos, o, relax. Relax. Disgusted. Disgusted. Diba? O, hopeful. Ayan, o diba? Tsaka ang gaganda ng mga ano niya, illustrations. Yes, kaya for sure magugustuhan din to ng mga toddlers niyo. So, grab a copy. So, ayan, bihisan ko lang si Aiden and let's go. See you later! Okay. Aiden, see you later! Few minutes later. Hi, cutie! We're at the mall na. So, nag-Watsons lang ako. Ayan. Yan yung mga kailangan ko. Let's go. Nasa yung cashier. Oh, go. Aiden, I can see Papa na. Ayan. Ayan si Papa. Ayun. Oh, go to Papa. Go to Papa, Aiden. Go to Papa. Shy type. Hi, Papa! How are you? Ngumingiti. Oh, na-shy type ka naman kay Papa. Oh, hug mo na si Papa. Di ba na-miss mo si Papa? Oh, go to Papa. Yeah. Cute. Hi! Guys, pupunta na kami sa 5th floor. Mega Trade. Hey, thank you. We're here, Philippine Book Festival 2025. Ang ganda naman dito pagkapasok. Ang bongga. May LED light. Here. Ganun din dito sa kabilang side. Wow. Ang dami tao. Ayaw nga pala. Grabe guys. Ang dami. Wow. Let's go.
Ang cute naman dito sa labas. PBF. You want to read the book? Okay, sit down. Nagbabasa daw siya libro. Aiden, put it back please. Put it back. Thank you. You want to read? Oh. Cute, cute. Ancient epic written by none other than Karen Francesco. This will remind. We're here sa Tabayang Pambata. Dito pala yung book ni Ate Kay, Miss Kay. Ayan, Guess How Marian Feels. So, lalapit kami. Wait lang guys. Guess How Marian Feels. Here. Guess How Marian Feels. Daming book. After you. Guys, nandito na yung book ni Miss Kay. So, Guess How Marian Feels. So, dito lang sa booth ng Tambayang Pambata. So, dito na siya sa harapan. Here. Visit the booth now. Hi guys. So, dito muna kami. Nakaupo muna kami kasi napagod kami doon. Ang daming tao, di ba, sa loob. Grabe talaga doon. Daming bookworm dito sa Pinas. And for sure, yung mga taong mahilig talaga magbasa ay super nag-enjoy kasi ang dami talagang choices doon. Tapos, mayroon ding mga events. Andun yung mga authors, yung iba. Tapos, nag-book signing sila doon. So, might as well nga puntahan nyo din to. And sayang nga, ngayon lang kami nakapag-attend. Last day na today nung event. So, ayun. Pero at least nakapunta kami. And later, kasama namin si Miss Kay, yung author ng Guess How Marian Feels. So, mapakita ko sa inyo and maybe I'll interview her mga ilang questions lang. So, ayan. Keep on watching. Where's Papa Scooter? Yun! Alam na alam Papa Scooter. Nandito kami sa aming favorite Cafe France. Hello! Yum, yum. Eat tayo. Happy friends. Welcome to the So, siya po yung author ng Guess How Marian Feels. Kasi sinasabi ko sa inyo kanina. So, right now, interview natin siya kahit quick questions lang about her book. So, Miss Kay. When po kayo nag-start one of the which is the Guess How Marian Feels? So, I started writing mga general reading body language, so the kids will be aware of ano yung nararamdaman nila and how to be more social aware. So, yun yung naging inspiration ko for writing a book using the five senses. How they actually know that I think kasi yung mga ganyan classes na dapat happening more positive ganda naman yun. Parang talaga siyang for development din ng isang matter, which is okay. Bale, paano ka inspire you to make this book like that? It's really a good question kasi nagkaroon ko ng challenges in terms of being fair. So, I didn't focus on na minsan there are times sa compensation. Later. Moving forward, it focuses on challenges in personal capacity. So, sabi ko sobrang yung science ko, hindi siya masyadong gabayan or na-address ng mom ko. Go about certain things, naging challenge. So, I felt, perhaps the same that they start creating moms at the same time. Para naman hindi antayin yung point na, oh, my diagnosis na. What can I do to actually help my child? Mahirapan sila doon sa mga social media. Kasi normally, sasabihin natin, kaya siya pero baka maybe for reasons, we may or may not know yet.
Don't touch. How can a child Don't touch your be hands. related to themselves Use this, use this. and to others in terms of No, no, no. Talaga nung push ka pa. Nalagyan ko lang ng konting ano. Parang di ba tayo seryoso masyado? Busy magsubo Pero kayo. maganda nga ng message na yun. Kasi, syempre bilang ako, first time ko. Tapos syempre di ko naman alam na yung how to handle agad-agad na syempre toddler. Gano'n na toddler stage. So, ang hirap talaga. So, ayun, nung ano nga minsan na sila, tuwat sa gabi. So, let's read the book. Tapos yun, minsan pinukuha niya si Sige sa morning. Tapos sabi ko, nari-angry. Gusto mo niya gumagay sa gusto niya yun. Yes. Ay, Ano? na, nagsisimula na siya. No. No, Aiden. Okay na. Commercial ng konti. Okay lang. Okay. Yung last na lang po. Meron bang other upcoming book? What happened? gusto ko sana i-experience Mario's Adventure. Adventure na. Mario's Adventure. But let's see how it will go kasi we're thinking of different angles of stories then, not just for Mario, but for other kids then, who might have challenging Di talaga mawala yung emotions dun sa. Since dun ka nag-start with, siguro more on having a sequel for Mario. So making Siyempre, I want Mario to actually be yes, Mario, ilang months pa naman before that, may exact date na, or what month? Oh, that's very interesting. Possibly by next year. We can. Yeah, dirty. Wow, you're cleaning it. Wow. Mahilig siya maglinis pag mga dumi. Nakikita siya agad. Okay, sa sarili. Kahit sa kamay niya, ayaw niya na madumi. Ayan. Agad din niya. Tapos dito. Mas ano siya. Pandemic baby. So parang magiging sequel naman. Sabi pa rin yung emotions. Pero si Marion pa yung ang magiging parang character or baka may other spoiler. We want to see Marion grow and potentially will introduce new characters. sa life niya so that we will see such situations and different situations how will it Parang lalawak ka. Hindi na si Marion mismo. and ang main focus pa rin natin is positive communication na din especially yung bond ng parents kasi originally na ginawa ko yan kasi nakabasa ako ng statistics din sa isang government agency parang nalulus yung bond ng parents dahil mas nagiging into social media yung mga bata so parang nag-divert in business na mag-gans sa parents magsabi ng situation nila sa mga friends online sila pinupunta which is I think hindi tamaan ako hindi pa sa ano pero I mean yung bonding children I think it's good to actually encourage them dun sa bond nila sa parents to be stronger tapos syempre meron pa rin sa healing aspect we need to accept that na meron but at the same time maganda na syempre strong relationship para to avoid kasi due to that aspect na hindi na yung family bonding ang kids pa rin medyo napapareho parang doon makikita dun sa study na yun it's an American study kasi umaakit yung trend na nagsusort into different addiction yung bata into adolescent stage tapos when they did the study sabi nila okay hindi pala siya ganun kasi sa parents so they don't have time to have bonding with each other which is one of the things na naisip ng mga others to have a reading session kasi kapag nagka
si baby, kasama si daddy pag nagbabasa ng libro, nagkakaroon ng parang nagkakaroon ng chemical interaction na parang mag-strengthen yung mag-ignite. I feel comfortable na so yung coziness na a good action to increase the bonding between the parents and children. Ganda naman ng lahat. Oo, parang super relatable lahat. Kasi lalo naman yung society talaga natin is ganun nangyayari. Which is nakakasalva syempre na dapat family first na. Tama na tayo before. Mas maganda maging open is na hindi ko pa pang Harvard. Walang gano'n, wala tayong as a mom, what do you value most in terms of the kind of resource that your child will consume? What is it that you think is lacking in terms of resources? Yung para sa development naman. Siguro ngayon kasi yung naglalap is yung di ba more on napapansin natin makaktibo sa isang mom, parang ginagawa natin is papanuwanan sila ng parang sa tablet or ganyan. So parang ano mo yun, na ano yung minsan yung time ng parents na paano magkakabond yung isang mother and the baby, ganyan. Parang sa akin yun, personally, kasi super hirap lang kami lang sa house. Tapos parang ang ginagawa ko lang para makagawa ako ng chores, gano'n. Ginagawa ko siya. Pero minsan mom guilt siya. Super mom guilt siya kasi syempre parang dapat most of the time bonding kayo. Ganyan, napupunta yung ibis na sa amin dalawa dun sa pinapanood namin. Pero sometimes naman, yun yung parang main ko yung Can I ask you one thing in terms of, kasi as a mom, I really commend you as a mom. Ang hirap i-travel din mag-alaga ng dito at the same time, naging influence ka. So, what's one thing na mabibigyan mo naman sa mga moms to maintain yung mental health, maintain your well-being, about dyan, based on my experience kasi, lalo na yung nagsistart ako, lalo na toddler stage. So, ang ginagawa ko, ko ng time frame, like, kunyari ganitong oras, while tulog siya, gagawin ko na, mag-ano na ako agad. Tapos, kapag kunyari natapos ko naman, dun sa oras na kailangan ko, 10 to 12, ganun lang. Ang ginagawa ko, binibilisan ko na lahat. Tapos after noon, kamayan mag-edit. Eden time naman, yung ganun. Parang kailangan taga may time frame ka. Bibigyan mo ng syempre ikaw sarili mo para sa iisipin mo. Wala na akong me time. So, ginagawa ko, pag hapon naman, tulog siya. Ginagawa ko is, ganun ako, pag ako naman, pahinga, imbis na nag-edit ako, parang naano ko sa likod ng Netflix or yung kakain ka or yung mga favorites mo, ganyan, para kasi super talaga yung mental kapag nangyari yung lalo kasi parang lalo siya, as mommy, postpartum yun, mas postpartum depression na sinasabi. That's real. Totoo siya. Kaya sabi ko, next topic na. Baka mag-iyak ko tayo. Ikaw talaga yung intervene namin. Ako talaga yung intervene. Hindi ko alam. Naparang kakalian. So, yun lang naman. Parang yun yung pinakamano ko. Time management. Yun lang talaga. Kasi syempre di talaga pwedeng wala yung band ng isa toddler na kailangan niya kasi laging gusto niya siya yung pinapansin ko, ganyan. So, dapat talaga time management. Time management. Next time yung postpartum meeting. May question ka din? May question ka? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nagulat si Pami doon sa follow-up questions. Yes. So, pupunta kami later sa May 5th again. And punta kami sa Botany Space. So, sleep on watch. Tulog na yung aming baby. Tulog na.
sa Tambayang Pambata. So, si Aiden namimili na lang ng mga toys. Gusto niya yun, no? Worth 350. Pero super cute naman siya. So, sa mga gustong bumili, meron pa rin here. And I'm about to sell them yung mga Guess How Marin feels. So, you can reach me out na lang if you want to buy. Tanong ko lang po. Last week. Is it a police car? I can bought it for you. Can he draw it? Na-observe kayo kanina mo. Baka sa siya oh, yung pala yung gusto niya talaga kanina pa. Makain na pag nagkasya. Oo. International naman tayo. Uy, food. Pinapakinggan ninyo lately. Does anybody listen to Ben and Ben? Meron ba? Yeah! How about Dionella? Gusto niyo ba siya? Yes, Dionella. Ano yung favorite Dionella song niyo po? Sini. Sini? Sini. Or Marila? Marila. Nag-spoil. Nag-spoil lang. Does anybody listen to... Hot shot, running in my non-stop. Better go, girl, pop whiskey in a teapot. Ethanol, burning like your lightning, bright heavenly body. Only music can define you when it sounds like. Photo me now, chop point blacks, no diamond eye. Makes sense as we go. Ladder, girl, thank you so much. Books are available. You can message me if you want to order. 240 lang each book. We're going na rin. Tapos na ang event. Thank you, Philippine Book Festival 2025. Parang ginagano mo. Going home. Aiden, say hi. Hi. Show the foxy. What's the name of your fox? Anong name yan? What's the name? What's the name of this? What's the name, baby? Ha? Iisip niya pa. What's your name? A few moments later. Hi guys! So, nakauwi na kami. And grabe, ang masasabi ko lang for today's adventure. Well, adventure. Super, super, super nag-enjoy kami. Lalo na na-meet ko ulit si Miss K. Yes, pinsan kasi siya ng hubby ko. Yes, kaya ayun nakapag-bond kami. And first time niya rin kasi nakita si Aiden kasi last nakita niya. First meeting namin is nung gender reveal. So si baby nasa tummy ko pa. And ngayon nga, first time niya rin makita talaga si Aiden. 2 years old na. Diyos ko po. Di ba matagal na? Yeah. Tapos, ang daming ang ganap. So, yun nga, di ba, in-interview ko si Miss K habang kumakain kami ng ice cream. Then, after that, bumalik kami dun sa may 5th floor. Tapos, ng bata, nakakita na stuffed toy. Diba? Worth 350 pero worth it naman siya. Yes, kasi super cute. Ang ganda ng quality niya. And ito ay parang yung matabang fox. Yung kasama lagi ni Little Prince. Yung sa book. So, ayan siya. Yes, say thank you. Hug. Hug. So, ayun, share ko lang din yung experience ko for today. Grabe, medyo nakakapagod siya kasi ang daming tao. Pero super fun kasi makikita mo talaga na may mga tao pa din na bookworm.
yes, yun talaga mahilig pa rin sa book. Kasi 'di ba nowadays nakikita natin sa society natin ngayon na parang more on ano na lang talaga, more on cellphone, ganyan, more on games. Pero dito mo malalaman na may mga tao pa din na mahilig sa books. And hindi lang siya yung parang children's book. Kasi pinakita ko din sa inyo may isang part doon sa may dulo, parang meron doon mga textbooks or meron nga doon Ateneo de Manila, tapos yung mga UST, ayun, tapos basta may mga ganong books, hindi lang siya for children. So lahat talaga of all ages pwede pumunta doon. Tapos, lately na nga lang, ayun nga yung umupo kami banda doon sa parang may event place. Tapos, may kumakanta, may pag-games, may bring me, ganyan. So, nakakatuwa at meron din ganong segment doon sa kanila. Tapos, ayun, super happy lang din ako today kasi nakausap ko talaga si Miss K, si Ate K, yung kung paano niya nabuo yung libro, I mean, paano niya din naisipan yung ganong concept and all. Parang ang sarap pakinggan yung kanyang story about it. Doon siya kumuha ng inspiration doon sa kanyang story. Doon siya nagsimula sa sarili niya. Tapos hanggang sa binahagi niya din sa iba't ibang tao, usually and mostly din para sa mga bata, ganon. So, nakakatuwa lang. And ito pala guys, ang magandang news. Ayun nga, yung sinasabi ko din kanina, meron akong 11 copies ng Guess How Marion Feels. So, isisell ko to sa mga mommies or daddies na gusto para dun sa mga anak nyo. So, this cost 240 pesos only. And napakaganda ng book na to, I swear. It's all about emotions talaga. Para din to sa mga toddlers nyo. Syempre, lalo na sa ganyang age, diba, hindi pa nila ma-express yung feelings nila. So, it's really perfect for them. At para mabasa nila. Tapos, ang cute naman ng kasi ng illustrations dito. Yes, yung mga pictures inside. So, might as well buy a copy din. So, if ever interested po kayo, you can comment below. Or, nandun naman sa may description box ko yung mga socials ko. So, dun kayo pwedeng mag-message. So, before I end this video, of course, I would love to thank Miss K or Ate K for inviting us dito sa Philippine Book Festival 2025. And yun nga, sabi nila meron daw ulit on September. Pero I'm not sure kung saan venue. Pero let's see. Baka puntahan natin yan ulit. And with Miss K, of course. Tapos, i-vlog natin ulit yan. So yun, I need to end this vlog na rin kasi napagod ako. Gusto ko na mag-ayos, mag-freshen up. So ayan guys, thank you so much for watching. I really hope na nagustuhan nyo tong content ko. If ever meron kayong questions or clarification with this video, just comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Mommy Pammy. I'll see you in my next vlog. Bye! Bye!